Sultanate hindi equals kay Kiram. Sultanate is an institute. Oh, saan lumalabas ngayon yung Sabah? Where is Sabah now? Kasama ba dun sa treaty o... Po ako sa pagiging Bangsamoro dahil po sa Jabida. It was Jabida that organized or galvanized the formation of the Moro consciousness through the Moro National Liberation Front. Maraming nag-aagawan ng lugar, ng teritoryo, ng lupa. Ang dahilan ba para masagawa ang pananampalataya? Ayan. Ano ba talaga yung nangyayari ngayon po dyan sa may Sabah? At ano ang involvement ng ating government at involvement po ng pamilya Kiram? Laman ng mga balita hindi lamang sa Pilipinas bagkus ay maging sa international media. Marami ang may opinyon at haka-haka, lalo na sa panahon ng social media na kung kailan ay marami ang nais magsalita kahit ukol sa mga bagay na wala silang nalalaman at wala naman silang otoridad na makialam. Ang paglusob ng mga taong sumisigaw ng paniningil ng kanilang karapatan sa lupaing kanilang inaangkin. I've been reading some editorial articles from other sources, no? At iba-iba yung pananaw ng mga kapatid natin, ng mga Muslim at non-Muslims about the issue. Ito yung mga questions dito. Like, does the present Sultan of Sulu, itong si Sultan Jamal Kiram III, does he has the historical right dun sa claim of Sabah? Una sa lahat, meron bang karapatan? At dito sa present situation, is it still realistic to claim it back? Oo, makatotohanan pa ba ito? At kung sakaling they will be successful in claiming it back, who will benefit? Oo. At ito bang the Kirams? Mga Kirams lang ba magbe-benefit? Dahil kasi talagang single-handedly Kirams ang gumagalaw eh. At at yung armies, they call themselves the royal armies of Sultan, the Sultanate of Sulu. So, ang Sultanate hindi equals kay Kiram. Sultanate is an institution. Hindi lang din sila Kiram ang heirs dyan. They are 9 of them. Ang isa dyan tatay nila, si Sultan Punjungan. Si Dato Punjungan. Hindi lang po. In fact, sila ang pinakamaliit na share doon sa Makaski decision. 1/24 lang sila. Si Princess Tarhata ang malaki. Saan si Princess Tarhata? Ay, hindi sila umaayon dito yung anak ni Princess dito sa ginawa nila. Kasi nga kapwa lang nilang Muslim, dapat peacefully i-resolve yung... Popular sa taong bayan ang sigaw ng pamilyang Kiram na isa sa mga umaangkin sa mga lupain ng Sabah, na sila nga raw ang nagmamay-ari ayon sa kasaysayan. Subalit maaring magbago ang kasaysayan at maaring may mga kaganapan na bumabago sa mga sitwasyon noong nakaraan. May mga kaganapan na dapat nating isaalang-alang para sa tamang pag-unawa upang dumatal tayo sa katotohanan ng walang bahid ng pagkiling at kawalang katarungan. Nagtungo ang Islamin Focus Media sa Corregidor para sa ika-45 paggunita sa Jabida Massacre upang mapakinggan ang iba pang mga panig ukol sa naturang usapin.
for genuine and lasting peace, especially in Mindanao and all over the world. I have a very... Ka-28 ng Marso 1968 nang magtalumpati sa Senado ang aking ama ukol sa pangyayaring kinikilala ng kasaysayan bilang Jabida Massacre. Isiniwalat niya ang plano ng rehimeng Marcos na mapasa kamay ang Sabah. Tinawag itong Operation Merdeka. Alalahanin po natin, noong mga panahong iyon, bagong silang na bansa pa lamang ang Federasyon ng Malaysia at masalimut pa ang kanilang sitwasyon. Habang ang ekonomiya naman natin ay isa sa mga pinakamalakas sa riyon at ang militar natin ay sanay na sa bakbakan sa loob o labas man ng bansa. Ayon sa isa sa mga nakatakas na si Jibin Arula, na nakapanayam ng aking ama, ang buod ng operasyon ay sumusunod. Mula sa mga probinsya ng Sulu at Tawi-Tawi, kukuha ang militar ng mga mandirimbang nguro. Dadalhin sila sa koridor at sasailalim sa pagsasanay upang maging mga komando. Ipapadala sila sa Sabah. Doon gagawa sila ng gulo at magsisimula ng destabilisasyon. Hindi bilang mga sundalo ng Pilipinas, kundi habang nakapustura bilang makawal ng Sultan ng Sulu. Ma'am, merong nasa likod. This is one of the anti-tyranny, fight against the dictatorship, symbolism against dictatorship, na dapat wag mag-away-away ang mga kapwa. Mandaa ila asabiya, falaysa minna. Pag ikaw Assalamualaikum, Governor. Waalaikumsalam. Sa Islam in Focus po. Any message po mula sa mga Tausug or Yakan or Southern na ang sympathy nila nasa ibang side, nasa kabilang side? Anong side? Sa Kiram family. Sa gitna ng gulo, gagawa ng paraan ang rehimeng Marcos para maangkin ng Pilipinas ang Sabah. Hindi po nagtagumpay ang plano. Ayon pa rin po sa panayam ng aking ama sa saksing si Arula, naging malabis sa training ng mga Moro. Hindi sila binayaran ng ipinangakong sahod at hindi nila masikmurang maaaring kailangan nilang pumaslang ng kalahi para lamang magtagumpay ang misyon. Hindi matanggap ng mga pasimuno ng operasyon ang hinaing na makasapi ng Jabida Unit. Kaya noong 18 ng Marso 1968, pinaslang di umano ang mga kabataang Muslim na kasapi nito. Sa susunod na araw rin matapos ang talumpati ng aking ama, isiniwalat naman ni Senador Ambrosio Padilla na noon ay kapartido mismo ni Ginoong Marcos ay isa pang balitang may kinalaman sa Sabah. Ayon sa kanya, kinuha ng Sultan ng Sulu si Ginoong Marcos bilang pribadong abogado. Ano po ibig sabihin nito? Si Ginoong Marcos ang kakatawan sa sultanato. Siya ang makikipagnegosasyon, siya ang haharap sa mga korte, may personal siyang pakinabang sakaling magtagumpay ang layunin ng Operasyong Merdeka. At may balik sa kamay ng sultanato ang pagmamayari ng Sabah. At nababasa natin yung mga articles, makikita natin kung sinong gusto talaga. Napakadaming opinyon ng matatalinong tao, mga politikong manggagamit, napakahusay sa kasaysayan. Hindi po natin may kakila ang malalim na sugat na idinulot ng trahedya ng Jabida sa mga kapatid nating Moro. Ang naging hinaing nila, kung kinakasangkapan lamang sila ng makapangyarihan, ano pa ang dahilan para kilalanin ang sarili bilang Pilipino? Ako ay Pinoy na dahil sa Jabida. Well, kami naman from the very start, ang directive ng ating Pangulo, parang yung peaceful resolution. Kaya dapat lahat, Muslim man or kung sino mang nanggagatong, wag sanang gatungan. Kung hindi, dapat objectively i-address natin yung problema tungkol sa Sabah. Imagine mo, 45 years ago, ang naging mitsa rin ay Sabah. Pangalawa, ngayon na naman. Pero kung tingnan natin lahat, hindi to kagustuhan ng Moro. Meron laging nasa likod. Kung panahon nung 1968, sino ang nasa likod? Si Marcos mismo. Ngayon, sigurado tayo meron din sa likod. Pero hayaan na natin ang mga merong otoridad magpangalan nun.
Ang Jabida Massacre ay makasaysayan dahil ito ay pantayog ng paninindigan ng mga Muslim sa kabanalan ng dugo ng kanyang kapwa Muslim. Sa kaganapang ito ay mas pinili ng mga Muslim Special Forces na sinanay ng Rehimeng Marcos na sumalakay sa Sabah upang ito ay angkinin ang kamatayan kaysa sa pumatay ng kapwa Muslim sa Sabah. Sakripisyo na dulot ng pananampalataya at hindi na makamundong pag-uudyok na bunsod ng politika at pagkakatributo. In commemoration of Jabida Massacre, it is not that we will continue massacring the Bangsamoro. The message here why we commemorate this is to stop this cruelty but go on peace works, pagpatuloy yung mga ginagawa natin patungkol sa kapayapaan, at ang panawagan na ito para gunitain itong Jabida na to ay para ipagpatuloy yung inisyatibo tungkol sa kapayapaan. O Ilocano, o Ilonggo, Tausug, Yakan, Maranao, sa ambang sulok ng Pilipinas ka man nanggaling. Sa ilalim ng watawat na nagkakaisang Pilipinas, pantay-pantay ang buhay ng bawat Pilipino. Benefit ba dito? Hindi entire Bangsamoro or the entire Philippine nation? Nakakabiliger ng it blow my mind actually, dahil bakit ngayon lang sila nag-iingay? Mind-blowing. Likas na sa atin na magtanong at gamitin ang mga katanungan upang maging malinaw ang mga usapin at maalis ang mga pagdududa at agam-agam. Kabilang sa mga katanungan sa usapin ngayon sa pag-angkin ng pamilyang Kiram sa Sabah ay kung ang mga Muslim sa Mindanao ay tumatanggi na sila ay mga Pilipino at sila ay nagsusulong na sila ay mga Moro na malaya mula sa pamahalaan ng Pilipinas, ay bakit inaangkin nila ang Sabah para sa mga Pilipino at para sa Pilipinas at hindi para sa mga Moro at hindi para sa mga Muslim? Bakit may mga politiko na nasa likod ng pamilyang Kiram sa kanilang pag-angkin na ito na nakikilala natin bilang mga kaaway ng Islam at mga Muslim? Kapag ang Sabah ay napasakamay ng pamilyang Kiram, ano naman ang mangyayari? Ang solusyon ay ang La ilaha illallah. La ilaha illallah is the solution. La ilaha illallah. And La ilaha illallah is the solution. At sasabihin ng mga anghel sa kanila, alam takun ardullahi wasi'ah. Hindi ba't malawak ang lupa ni Allah? Patuhajiru biha. At pumunta kayo sa lugar na kung saan doon yung magagawa ang inyong pananampalataya. Nabanal na Quran, saan ka magaling sa kasaysayan? At sinantabi mo ang tafsir, ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yaqul, at sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, Anal Malik. Ako ang hari at ako ang nagmamay-ari. Sasabihin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sasabihin niya, tatanungin niya, Ayna mulukul ard? Nasaan ang mga naghahari-harian sa lupa? Kaya ba nilang sabihin sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom ang kanilang mga pananalita? Makatarungan ba at higit sa lahat, makadiyos ba ang pag-angkin na ito? Ito ba ay para sa kaluguran ni Allah o kaluguran ng mga manggagamit na mga politiko? Tunay na ang lahat ay pag-aari ni Allah, ang kalupaan, kabundukan at karagatan. Subalit hindi ba't ang pamumuno ay higit na marapat para sa matatakutin kay Allah at ang kayamanan ng lupa ay higit na karapat-dapat para sa mga mananampalataya? Magpapagamit na naman ba tayo mga Muslim at ilang Jabida Massacre pa ba ang magaganap upang tayo ay matauhan at higit na magpahalaga sa pananampalataya kaysa sa politika, pagkakatribo-tribo o ano pa mang makamundong pagsasaalang-alang? La ilaha illallah is the solution. La ilaha illallah is the solution. And la ilaha illallah is the solution. And la ilaha illallah is the solution. La ilaha illallah is the solution. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel.